Hindi ito ordinaryong palaka, mga kaibigan. Ito ang Pac-Man Frog, isang hunter na may bibig na parang black hole. Mula sa madilim na gubat, sumusulpot ito. Sa isang iglap, ang sino mang lumapit ay mawawala na parang bulak. Ito ay isang kamanghamanghang predator na kayang lumamon ng halos kasing laki niya. Ang kapangyarihan ng kanyang bibig ay walang katulad, isang himala ng kalikasan. Walang makakatakas sa kanyang bibig. Mag-ingat ka, nakatago sa madilim na gubat, perpektong nagkukubli sa mga tuyong dahon. Naghihintay lang ito. Ang Pac-Man Frog ay hindi naghahabol ng biktima. Sa halip, naghihintay ito na lumapit ang biktima. Sa loob ng maraming oras, nananatili itong walang galaw, nagpapanggap na bahagi ng kapaligiran. At kapag may dumaan, boom, isang biglaang pag-atake ang magaganap. Isipin mo ang ganoong pasensya. Ito ang estratehiya niya para sa napakaraming pagkain. Ang Pac-Man Frog, hindi lang isang palaka. Ito ay paalala sa kamanghamanghang kakayahan ng kalikasan, na kahit ang pinakasimpleng nilalang ay may natatanging kapangyarihan. Ang laki ng bibig nito ay hindi lang para sa pagkain, kundi simbolo rin ng kanyang adaptasyon at kapangyarihan sa kanyang mundo. Sa isang ecosystem kung saan ang survival ay mahalaga, nagpapakita ito ng kamanghamanghang diskarte sa buhay. Ang nilalang na ito ay nagpapatunay na ang laki ay hindi lang sa sukat, kundi sa kakayahan ding bumuo ng sariling puwersa.